Meron din tayong juice din po dito. So ito po ay extract po ng iba't ibang klaseng mga prutas. Okay, so ito po yung ating maize morado. So kung kayo umiinom ng mga iba't ibang klaseng mga juice, dito na po tayo. Masustansya pa. And then kung ikay nakakaranas ng mga arthritis, rheuma, may gouts ka, napaganda po ng curcumin. Luyan dilaw. Okay? So ito yung napagandang maintenance po natin everyday. Lalo doon sa mga nakakaranas sa mga pananakit ng mga katawan, masakit lagi yung balakang, likod, o yung mga tuhod, yung kasukasuan, pag nagaganyan ka, sumasalit-sakit na rin dito, ibig sabihin acidic na yan. Okay? Kailangan mo po nito. Yung ating curcumin sa lahat po ng mga inflammation. Okay? Tapos, ito yung isa sa mga favorite ko talagang products, yung aming omega-3 at yung aming alkaline. So ito po, kung bakit po ako nag-join dito sa company na to, gawa nung nakita ko, yung kanilang omega-3, pure po siya. Okay? So tulad din po ni Pastor Jojo, may problema rin po ako sa heart. Okay? Hindi po ako nagda-drive na mag-isa lang po. Kasi pagka sumakit po yan, binabayo ko talaga dibdib ko at tumitigil po ako sa gitna ng kalsada. Okay? Now, bakit ako nagkaroon ng sumasakit ang dibdib ko? Kasi may bara na po yung mga ugat-ugat. Kung may mga nakikita kayo na sumasakit-sakit na po yung mga ugat-ugat po dito, delikado yan. Okay? Bakit po? Marami pong namamatay sa ganyan. Tawag yan yung aneurysm. Okay? Pag po naputukan ka ng ugat dito sa ulo mo, dalawa lang patutungan mo, comatose o sa simenteryo. Okay? Now, anong problema rin doon? Bara. Bakit yung iba pumuputok yung mga ugat-ugat nila dito? Na-stroke po sila. Bakit? Bara din po yan, na-stroke po sila gawa ng malakas na pressure. Bakit yung mga iba na nangingitim dito? Gawa ng diabetes. Okay, bara din po yan. So, yung blood circulation ng dugo po nila, hindi po nagiging normal, kaya nangyayari, nangingitim po dito, yung iba napiktan yung kidney po rin po nila, okay, may mga diabetes, kidney problems, kung ano pa, kasi gawa po yun ng bara. Yung iba, bakit masakit po lagi dibdib po nila? Bara din po yan. Okay. Bakit marami sa mga kalalakihan ngayon ang may sakit na impotence o erectile dysfunction? Okay, remember, ang ari ng isang lalaki, puro ugat yan. Pag nagbara yan, malfunction na rin po yan. Okay? Now, kailangan ba natin omega-3 for treatment? Yes. So, i-demo ko sa inyo ito. Kaya mapansin nyo sa bahay, ang lalaki ng mga omega-3 po galing pa ng US, galing ng Canada, galing ng Australia, kung saan-saan. Pero still, yung ginagamit kong mga omega-3, hindi nagbago. Sumasakit pa rin lagi yung dibdib ko. Pero, nung one time, na-invite po nila ako dito sa company ng I Am Victorious. So, ang company po natin ay I Am Victorious. Kung mapapansin nyo, parang ano yung I Am Victorious? Parang fellowship din ba ito? Yung may-ari po ay Christian din po siya. Okay, kaya parang every Sunday, doon sa opisina, ang dami rin tao, tulad nyo rin ganito, meron din po silang ginagawang activity. Okay? So, yung may-ari po ay isa po siyang Christian. Muna natin, ugat. Okay? Ito naman yung tubig, gagawin natin parang dugo kasi hindi kumakakuha ng donor ng dugo. Okay? So ito, halimbawa, ito yung arteries, yung ito mga ugat-ugat po natin. Itong tubig, ito yung nag-represent po na ito yung ating dugo. Okay? Now, habang bata tayo, ingat sa pagkain.
Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng sakit mga tao? Gawa din sa pagkain po nila. Wala silang disiplina sa pagkain. Lalo na kung ikaw, okay, mahilig kumain ng matatabang mga pagkain, katulad laging kumakain ka ng mga prito. Kung ikaw ay mahilig kumain ng mga chichirya, kumakain ng, sabi natin, french fries, yung mga, tayo nito, mga tataba, kain ng lechong baboy. Okay? Ang sarap ng lechong baboy, lalo yung saan masarap yung lechong baboy. Yung balat, ang sarap niyan. Okay? Yung manok din, saan masarap ang manok? Balat din. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, pag wala tayong kontrol sa pagkain, kung ano naman kinakain natin mga tataba, mahilig tayo sa mga burger, french fries, okay? Mahilig tayo sa mga iba't ibang klase mga pagkain. So, ang nangyayari, habang kumakain po tayo ng mga matataba at mga pinagbabaon ng mga doktor, hindi natin namamalayan, nagbabara-bara na unti-unti sa mga ugat po natin. Yan po yung nangyari sa akin. Wala rin pa akong pili sa pagkain. Okay? Kaya nangyari ngayon, ang dami kong bara-bara sa mga katawan ko. Now, ito maganda. Pag ito nagbara na sa mga ugat-ugat mo, delikado po yan. Okay? Kung wala kang gagamitin. So, paano ba natin tatanggalin mga bara? Una, dapat nagpapapawis po tayo. Nag-i-exercise pa rin po tayo, ate. Hindi porket may dada tayo, wala na po, hindi na tayo nag-i-exercise. Kailangan natin mag-exercise para yung toxin may labas po natin. Okay? Pangalawa, na kailangan gawin natin, iwasan na po natin yung mga matatabang pagkain. Okay? At pangatlo, kailangan po natin ng isang supplements na kayang magtanggal po ng mga barang-barang nakabara sa mga ugat po natin. Ang tawag dito yung mga cholesterol o mga plaques. So meron tayo dito na omega-3. Ito po yung ating omega-3. Fish oil po ito. Okay, so ito po ay gel type po siya. Ito yung gel. Okay? So, nung naikumpara ko ito doon sa mga ginagamit ko na dinideliver po sa akin ng mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, galing US, Canada, Australia at kung saan bansa, okay, malaki pagkakaiba. Ang mahal po ng ganitong klase yung mga fish oil, pero ang dami rin palang peke. Okay? Kaya napansin ko, hindi gumaganda yung pakiramdam ko kasi yung mga galing pa ng abroad, peke rin pala. Ang mamahal nun, ang lalaki pa, yung mga Kirkland, kung ano pang klase mga food supplements. So ito ang gagawin natin, kailangan natin matanggal itong mga ito para guminhawa yung pakiramdam po natin. So ang gagawin ko lang, lalagay ko lang po siya dito. Okay, tapos maghintay lang po tayo ng mga ilang minuto. So paano pag inom po ng omega-3? Pag-gising mo, walang laman yung tiyan mo. Pag-gising mo sa umaga. Okay? Uminom ka na nito, isa, dalawa. Depende kung nagtitipid ka, isa lang. Pero kung may mga malalang sakit, gaya ng sa amin na may mga bara-bara sa ugat-ugat po talaga, at least dalawa. Tapos uminom ka ng maligamgam na tubig. Okay? So yan po yung tamang pag-inom. Mapansin po ninyo, unti-unti, dinudurog po ng omega-3 yung styrofoam. Ang styrofoam, mga kapatid, hindi po ito natutunaw. Kahit ibawan mo sa lupa, balikan mo after 10 years, styrofoam pa rin. Yes. Okay? Ang tanging makakatulong ng styrofoam ay gasolina. Mm-hmm. Okay? Pero ang kagandahan po sa atin, yung ating omega-3, 100% pure po siya. Okay? Kung mapapansin nyo, tinunaw po niya yung styrofoam. Okay, sa amin pinapalakpakan po ito eh. Yo. Okay, mapapansin nyo, clear na po siya. Isang kapsula lang po yung idinemo ko sa iyo. What if araw-araw kang umiinom nito? Mga kapatid,
Ang totoo niyan talaga mga kapatid, kung bakit andito ako sa kumpanyang ito, yun ang problema ko. Pero yung 2 months ko na pananatili sa kumpanyang ito, napansin ko na dati-dati lagi kong binabay yung dibdib ko na minsan pag nakaiga ako, bigla akong gigising, bakit di ako makahinga? Okay. Ngayon napansin ko, bakit hindi na sumasakit yung dibdib ko, hindi na ako biglang gumigising kasi nga pala, umiinom ako ng tamang omega-3. Pero ang tagal ko nang gumagamit ng omega-3, pero still, nandiyan pa rin yung sakit ko sa puso. Pero nung gumamit po ako nito, thanks God, nawala talaga. Hindi na ako nakakaranas ngayon na sumasakit yung aking dibdib. Okay? Amen. Now, i-dare kita. Kung meron kayong mga fish oil na ginagamit sa bahay, dalhin mo rito, ikumpara natin, i-demo natin na tulad na ginawa kong pag-demo. Okay? Pag di nadurog, yung di natunaw, yung styrofoam na doon sa ginagamit mong omega-3, itapon mo na yan. Kasi tulad mo, biktima rin ako. Peke rin pala. Eh, ang mahal-mahal nito, punta kayo ng Mercury, 2,000 pesos. Okay, pero malinaw na. Isang capsule lang po yan. Kaya ito maganda to doon sa mga may mga baran, mga high blood. Doon sa mga may problema sa kidney, yung sa mga diabetes. Ang ganda po nito ng ating omega-3. Okay? Kung may ako kayo na may problema, yung walang focus, yung may yung ADHD, ang ganda po nito. Okay? Kung ikaw yung, halimbawa yung mister mo, may problema, may sakit na puluntoy, kailangan nyo po. Kasi ang hari ng isang lalaki ay puro ugat yan. Pag nagbara yan, malaking problema. At ito lang po. Ito lang po yung omega-3 po natin, kayang mag-concentrate, mag-penetrate sa mga maliliit na ugat dito sa utak po natin. At mapapansin nyo, lahat ng umiinom po nito ay ng omega-3 ay tumatalino. Mhm. Okay. So ito po dapat po natin ginagamit. Okay, maliwanag. Naintindihan ko? Yes. Actually, pagpaliwanag ko lahat nito, ang dami pong benefits po nito at maghapon din natin pag-uusapan ito. Okay, yung mga benefits po at mga pwede pong magawa nito. Now, ano pa isang magandang produkto po natin?